pagbabalik ng ilang pulis na taga Davao sa security detail ni Vice President Sara Duterte, pinayagan ng PNP Chief. Kasunod dito ng sinabi ni Senador Bato de la Rosa kay PNP Chief General Romel Marbil sa pagdinig ng Senado na iwan sana sa security ng bise ang mga taga Davao na palagay ang kalooban niya. Nanindigan din ng PNP na walang political pressure sa pagbabawas ng security detail. Isinagawa raw ito para maayos ang deployment ng PNP. 75 ang tinanggal na police security ng Vice President, pero may 31 pulis pa raw na natira sa bise, bukod sa 358 na tauhan ng AFP. Huling isda sa Bataan, Pampanga at Bulacan, ligtas kainin ayon sa BFAR Region 3. Ayon sa BFAR, pasado ang mga ito sa kanilang sensory evaluation na araw-araw nilang ginagawa. Ayon sa PCG, malinis na sa langis ang tinaguriang Ground Zero ng MTKR Terra Nova na lumubog sa Limay. Naglagay na rin ng oil spill boom sa MTKR Jason Bradley sa Mariveles. Sa MV Mirola 1 naman na nakasadsad sa Mariveles, 790 liters na ng pinaghalong langis at tubig ang narecover. Germany nais magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas. Sinabi ito ni German Defense Minister Boris Pistorius sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Pistorius, susubukan nilang magpasya tungkol sa kasunduan bago matapos ang taon. Una nang pinag-usapan ni Pistorius at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mas malawak pang defense cooperation ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Ininspeksyon ng Kamara ang mga ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Isa sa iniimbestigahan ay kung taga-CIDG ang nagtimbre sa mga taga-Bamban bago ang raid. Saksi, si Jonathan Andal. Dinayo pa ng liderato ng Kamara ang mga ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga para ma-inspeksyon kaugnay ng utos ng Pangulo na iban ang Pogo. Ito talagang nag-proliferate during the previous administration before tayo naka-crackdown ngayon. So we have to work very seriously. May kinalaman din ang inspeksyon sa investigasyon ng Kamara kung saan lumabas na may nagtimbre sa mga taga-Bamban bago ang raid. Inaalam ng mga mambabatas kung mula ito sa CIDG. Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. All those officers and men na nagkaroon ng successful operation, they relieved twice. And that makes us wonder why. Si Major General Romeo Caramat Jr. ang hepe noon ng CIDG na nag-utos ng pagtanggal ng mga pulis. Git niya sa nakaraang pagdinig, hindi niya alam ang raid sa Bamban. Pati ang CIDG, tinuturo nila that it was ordered on the higher-ups. So kung meron sa higher-ups, sino? Sabi pa ng mga kongresista, There could be a direct link, no? Itong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Maaaring involved ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Bamban, Tarlac. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. gusto naman ng ibang mambabatas na amyendahan ng SIM card registration law matapos madiskubre sa Pogo Hub sa Porac ang 50,000 SIM cards. Dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. Sabi naman ng PAOK, bumaba na ang bilang ng mga text scam mula nang ipagbawal ang mga Pogo. Yung mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Filipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PNP. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa mga illegal na aktibidad sa mga Pogo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Iimbestigahan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang kaso ng sexual harassment sa isang artista ng GMA Network. Walang binanggit na pangalan si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Pero sabi niya, nais niyang mabigyan linaw ang iskandalo na nangyari noong nakaraang buwan, kaya ipapatawag ang mga kinatawan ng GMA sa pagdinig. Hindi po natin sinasabi na may sabit dito ang GMA7. Hindi po. Ang sinasabi po natin dito, kailangan magkaroon ng malinaw na pagpapaliwanag sa komite
ng mass media ang naganap na ito. Sapagkat ito po ay public information. Ayon sa GMA Network, nakikipag-ugnay na ito sa komite ni Senator Padilla at kinumpirmang magpapadala ito ng kinatawan sa pagdinig. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.